Kapag nag-a-abroad tayo, iniisip natin na pupunta ako sa isang bansa kasi merong problema na dapat solusyonan. So iniisip natin na tayo yung magdadala ng solusyon. Pero hindi rin naman ibig sabihin nun, exempted na tayo na kumaharap ng iba pang mga issue. Pwede kang kumaharap unexpectedly ng issue sa health, issue sa family, pero paano o ano yung magiging reaction mo sa mga bagay na ito? Yan po yung ating story na pag-uusapan with our special guest pagkatapos ng introng ito. At nandito po tayo ngayon, kasama natin yung special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Vanessa Torrente. Ma'am Vanessa, taga saan po kayo sa Philippines? Taga Cavite po. Taga Cavite. And gaano na rin po kayo katagal na nag-a-abroad? 9 years po. 9 years. So sa 9 years na yan, dito lang ba yun sa Hong Kong? Opo. Dito lang. Pero bakit Hong Kong yung napili mo? Yung hipag ko po, asawa ng panganay ko pong kapatid, siya po yung nagsabi sa akin kasi dati po siyang nag-work dito. Sa ano sabi niya, maganda daw? Opo, at saka para daw po matulungan kami ng family ko sa mga financial difficulties. So ang pinaka-reason mo kaya nag-abroad ka is yung financial difficulties. What do you mean financial difficulties? That time po kasi, kahit na nagwo-work ako, kasi may work po ako that time, and yung husband ko po, meron po siyang source of income dun sa sarili namin tricycle. But dahil po yung anak ko na panganay at yung pangalawa ay pareho pong sabay na magka-college. So, hindi po kakayanin nung sahod ko, although minimum po siya. Kasi sa Manila po ako nag-work. So, sila po ay nasa province. Then, nagbabayad po ako noon ng aking boarding. Opo, yung mga kailangan. So parang nade-divide din kasi may gastusin ka tapos may gustusin sila. And then magkokolehiyo pa sila. So mabigat nga. So napilitan kang mag-abroad and then dito sa Hong Kong. Nakailang amo ka na rin po dito sa Hong Kong? Pang-apat po yung ngayon. Pang-apat yung ngayon. So kung ilang years, so lagi kang nag-iibang amo, ganon, hindi. Sa una mong amo, gano'n kakatagal? 6 years po. 6 years. So, okay yung una mong amo. Yes po. Pero bakit hindi na nagtuloy? Kasi po yung alaga ko, dalaga na po siya. And hindi na po nila kailangan ng Mag-aalaga. mag-aalaga. Saka kaya na pong i-manage yung household. So, and then, itong mga next employers mo, anong sitwasyon naman? Yung pangalawa po, dahil bago po sila dito, nung nakuha nila ako, 3 months pa lang sila dito sa Hong Kong, then hindi po, that time po kasi is umabot po yung 5th wave na pandemic. Okay. Then, yung si amo ko pong babae, siya po ay provisional, parang casual lang po sa kanyang work as a teacher sa French school. Then, nung mag-fifth wave and then mag-open po yung klase, isa po siya sa hindi na-remain kasi casual. Yung mga regular teachers po yung na-remain. So, gano'ng kakatagal dyan sa amo na yan? 6 months lang po. 6 months. So, ano nangyari? Nag-file sila ng wala? Ano po, ang nilagay po nila is financial problem. So, pwede kang magtuloy-tuloy dito nun. So, naghanap ka rin ng next employer mo. Yes po. And then, yung nahanap po yung next employer mo, 2 years lang po ako, pero they're also good. Kasi po, hindi po talaga siya nagtatagal ng ng employer. ng mga employee. Opo. So, yung employer mo ayaw niya ng nagtatagal, parang iniiwasan yung 2 years po.
Nagpapalit talaga siya. Even though okay naman sila, good terms, every 2 years lang talaga palit na. So ngayon, bago itong employer mo, Yes po, 1 year po. 1 year pa lang. Pero so far, okay naman siya. Yes, from the start, okay po yung mga amo ko, but the best po yung ngayon din. Ngayon rin. So parang so far, okay silang lahat. Pero ito, yun yung parang as of na pinaka-the best. Pero ano yung mga challenges na kinaharap mo while working here abroad? Mostly hindi naman po sa work, sa health ko, and yung relationship ko sa husband ko, and yung health din po nung aking bunso. So, ang daming problema while solving yung problems doon sa Philippines. Pero, paano ka napunta dito sa health center? Meron pong yung una ko pong amo, may friend siya na may helper, and then yun po, yung nagkaroon ng party, kasi lumipat po sa bagong bahay yung amo ko, then nagkaroon sila ng party, tapos sinabi niya sa akin na, hindi po niya ako binigyan ng flyers, basta sinabi niya lang sa akin na, pumunta ka at sigurado matutulungan ka dun sa mga problema mo sa buhay mo, yung mga issues, yan. So, yung sinabi mong issue, like yung sa health mo, sa family mo, sa mga anak, yun talaga yung karga-karga mong problema nung bumisit ka dito sa health center. Gaano ka na rin po katagal sa health center? 5 years po. So, sa 5 years na to. So, sa 5 years na to, alam ko ang dami mong mga issue na pinagdaanan. Pero bilang OFW, paano nakatulong itong health center sa iyo personally? Malaki po na itulong sa akin kasi unang-una, yung pag-value ko sa sarili ko. Kasi before po, puro family yung iniisip ko. Although meron din akong iisipin sa kalusugan ko, binabaliwala ko yun kasi iniisip ko sila. And then, sa finances ko po, dahil nalubog din po ako sa utang, so natulungan ako ng health center ng malaki paano manage ng finances ko, kung paano ako magtatabi kada sahod ko, kung ano yung nakalaan para sa mga pagkain ko, yung lahat po na expenses ng personal. And then, pag-divide para sa family ko at may matira po sa akin. And also, natuto po akong mag-save. Dati po wala akong bangko. Actually, nung una po, may bangko ako yung sa Pilipinas lang. But dito natutunan ko na rin mag-open ng mismong bangko dito. So, sa finances mo na ayos. How about sa health mo? Yes po. Sa health ko po, before po kasi mayroon akong problema sa thyroid ko. And isa rin yung po na naging cause kung bakit na-decline po ako sa agency dito. And also yung age ko before. Lahat ng nangyayari sa'yo na sabi natin, even though may mga hadlang, nagiging smooth lahat dahil sa tulong ng Diyos. Yes. And generally, kasi 5 years ka na dito sa Hong Kong, so alam mo na, generally speaking, yung problema na pinagdadaanan ng kapwa mo OFW. Sa tingin mo po kaya, paano makakatulong yung health center sa kapwa mo OFW na siguro hindi same ng problema mo, pero alam mo na yung, sabi natin, common problems na kinakaharap nila. Para sa'yo, paano makakatulong yung health center para dito? Sa akin po, yung health center, makakatulong po siya kung paano ayusin yung finances, kung sila ay mayroong mga problema sa loans. And also, yun po, makita nga nila po yung value ng sarili nila na hindi lang mostly mag-focus sa family. I believe yan yung isa sa nagiging problema. Hindi siya kasalanan, Yes. pero pwede siyang maging cause ng problema. Nakafocus ka doon, pamilya, and then akala mo, hindi na ako nagtitira ng pagmamahal sa sarili ko. Pero yun nga yung problema eh. Kasi paano kapag ikaw, katulad sa case mo, nagkasakit ka na rin, kakaisip mo sa kanila, ngayon kapag sabi natin, hindi ka na pwedeng mag-work, sino na magpo-provide sa kanila? So in the same way na parang akala natin selfless tayo, nagiging selfish tayo. Bakit? Kasi hindi natin minamahal yung sarili. So para sa iyo yun yung pinaka nag-impact na bigyan rin ng halaga yung sarili. At siguro po nanonood ka sa akin right now. Feeling mo, sorry for my word, pero feeling mo ginamit ka lang. Yan yung feeling mo. Ginagamit ka lang
or nandiyan ka lang para tustusan yung pangangailangan ng pamilya mo. At hindi mo na nakikita na mahalaga ka. So, kung gusto nyo po ng inner strength na to, visit lang po kayo sa help center natin. Bukas to araw-araw, kailangan nyo lang po mag-take ng first step. Pumunta, bumisit sa help center natin para matulungan kayo. At katulad ni Ate Vanessa na natulungan ng Diyos, gamit yung help center na ito, tutulungan ka rin po ng Diyos. Di kami magbabigay ng pera sa inyo. Ang ibibigay namin sa inyo, lesson kung paano nyo i-manage yung finances ninyo. At yun po ay libre lang. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong inspirational story. I believe makakaabot to para sa maraming kababayan natin. At kayo po, kayo na lang po yung hinihintay namin. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.